Piso at 75 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng unleaded gasoline. Piso at 50 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Ikalawang dagdag singal na ito ngayong 2012. Bunsod ang patuloy na pagsipa ng halaga ng langis sa world market. Ang dahilan, hindi ang mismong kakulangan sa supply, kundi ang patuloy na tensyon sa Middle East. Kaya naman pinag-aaralan ng DOE ang posibilidad na irasyon ang supply ng produktong petrolyo, sakaling maapektuhan nga ang pagbiyahe ng langis at lalong sumipa ang presyohan nito. The hierarchy says we have to provide for emergency vehicles, peace and order facilities, and so on, and public transport. And on the lower end is your private vehicles. Balak rin daw ibalik ng DOE ang pantawid pasada. Naayuda raw ito sa mga namamasada lalo't patuloy ang pagmahal ng langis. The money is there. There's funds. We'll just reload the cards. I need to get the permission of the IECC. Pero dahil hindi na raw sapat ang barya-baryang ayuda, tuloy ang hirit ng mga transport group sa 10 pisong minimum fare sa pasahe na diringgin ng LTFRB ngayong Huwebes. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Same-sex marriage, tinawag ni Pope Benedict XVI ang bantaraw sa kinabukasan dahil sa katauhan. Umalma naman ang ilang grupo tulad ng Angladlad. Darito ang report. Malaman ang mga naging pahayag ni Pope Benedict XVI sa kanyang New Year address na binitawan sa harap ng 180 diplomat kasunod ng paggiit na nakabase ang pamilya sa kasal ng isang lalaki at babae. Sinabi niyang ang mga patakarang taliwas sa ganitong definisyon ng pamilya ay bantaraw sa kinabukasan ng sangkatauhan. Batay sa ulat ng Reuters, ayon daw sa ilang observer, ang pahayag ng Santo Papa, bagamat maingat man, malinaw raw na pagpapatibay sa protesta ng Vatican sa lumalakas na kampanya ng maraming grupo para sa gay marriage sa iba't ibang bansa. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, suportado ang pahayag ng Santo Papa. I sympathize with the gay people. I have no problem with them. I only say that even if I will tell them that it's okay to get married, I'll be telling a big lie. Para naman sa Metropolitan Community Church sa Quezon City, hindi pagpaparami kundi pagmamahalan ng dalawang tao ang dapat maging batayan ng kasal. Pagmamahalan man daw yan ng lalaki sa babae o ng parehong kasarian. Ang pastor nilang si Reverend CJ Agbayani, nagkasal na ng mahigit 70 pareha ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Ayaw nila ng same-sex marriage, huwag naman nilang ipagdamot. Sa ibang Christian denomination, ang same-sex wedding or same-sex marriage for that matter. What is there that come from it? Nothing. They are two, they remain two, and they die two. But there is not a possibility of them really for a union, much less procreation. Bagamat hindi pa raw isinusulong ng grupong Ladlad ang pagsasabatas ng same-sex marriage sa Pilipinas, dapat daw irespeto ang mga nasa LGBT community na may gusto nito. Part of basic human rights ito ng mga tao. Hindi naman talaga marriage para sabihin natin domestic partnership o civil union, no? Pabigyan lang ng karapatan na nakukuha rin ng heterosexual partners. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Samantala, bagong session hall ng Maynila, newly renovated na, solar-powered pa. Libo-libong piso raw ang matitipid ng City Hall sa kuryente dahil dito. Narito ang report ni Lay Alvis. Mula sa pagiging luma, eto na ang bagong session hall ng lungsod ng Maynila matapos ang halos kalahating taong major makeover. Ang muebles, sinaliksik pa para makasabay sa estilo ng mga legislative hall sa ibang bansa. At bawat mesa, may high-tech computer. Pero ang pinaka-naiiba raw sa bulwagan, ang pagiging solar-powered nito. We're paying about 100,000 on average a month for our electrification. At least nakakasave kami 70,000 to 80,000 pesos a month. Ang Taiwan-made solar panels na ito na ipinwesto sa bubungan ang lumilikha ng kuryente mula sa araw. Bukod diyan, solar-powered din ang solar tubes na ito na nagbibigay ng maliwanag na ilaw. Gayon din ang mga aircon ng session hall.
Bukod yan, dahil sa bagong ayos ng session hall, madali itong naiilawan ng sinag ng araw. Pag mapapansin mo nung araw, madaming bumbilya. Napakarami. Ngayon makikita mo halos mabibilang mo na lang sa daliri mo. But we have enough lighting. May mga naka-install ding camera para ang sesyon tuwing Martes at Huwebes pwedeng panoorin via live streaming sa internet. Kaya naman sulit daw ang 3 milyong pisong gastos para sa solar power at 40 milyong piso para sa renovation. Yung dignity itself, tumataas din. Dahil nagpupursige sila, nag-aaral sila, so nagiging, masarap pala maging konsel ng Maynila. Umaasa ang lungsod na magagawa nilang solar-powered na rin ang buong Manila City Hall. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Tatlong taong gulang na batang babae sa New Zealand hindi natakot na makaharap ang isang leon sa zoo. Face-to-face ang batang si Sofia sa isang male lion sa Wellington Zoo. Lumapit pa nga ang leon na sa kanya at tila pilit siyang inaabot at gustong kalmutin. Pero nasa likod naman ng isang glass enclosure ang leon, kaya't hindi niya maabot ang bata. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si Sofia at sinabing matapang daw siyang bata. Babalik din daw siyang muli sa zoo para makakita muli ng leon. Mag-18 years old na po si Justin Bieber sa March. Pero ayon sa singer, kahit daw nasa legal age na siya, ay mananatili raw wholesome ang kanyang mga kanta. The teen heartthrob will continue to sing songs about love. Pero hindi raw siya magsusulat ng kanta tungkol sa sex at drugs. Hindi rin daw siya magmumura sa kanyang mga kanta. Muli namang nagsama-sama ang biggest stars in Hollywood sa awards gala ng Palm Springs International Film Festival. Sa ika-23 taon nito, muling kinilala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan in Tinseltown. Kabilang sa mga binigyang parangal sina Brad Pitt na nag-uwi ng Desert Palm Achievement Award for Acting, habang ang actress naman na si Glenn Close binigyan ng Career Achievement Award. Si George Clooney naman ang tumanggap ng Chairman's Award at binigyan parangal din naman ang International Star Award ang British actor na si Gary Oldman. Si Michelle Williams sa gumanap sa isang indie film bilang si Marilyn Monroe na sungkit ang Desert Palm Achievement for Acting Award. Itinuturing po ang Palm Springs International Film Festival na isa sa pinakamalaking film fest sa North America. Pop singer Katy Perry hindi na raw dadalo sa People's Choice Awards. Yan ay kahit pa nominated ang award-winning singer sa 7 category. Mismong si Katy ang nag-announce sa kanyang Twitter account na hindi siya makaka-attend sa naturang pagtitipon. Pero labis naman daw ang kanyang pasasalamat sa lahat ng bumoto para sa kanya. Kasalukuyang hinaharap ni Katy ang divorce mula sa kanyang husband na si Russell Brand. Itutuloy natin ang ating morning chikahan maya-maya lang. Kaya dyan lang po kayo. At ang hirit namin mamaya, rider ng motosiklo sa Gatana sa walpok sa isang truck sa Pasig City. At kapuso actress Lovie Poe, ano kaya ang saloobin sa napipintong paglaya ng kanyang dating kasintahan na si Ronald Singson? Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Nako mga kapuso, ilang araw na lang Chinese New Year na, kaya naman dapat lalo natin ma-feel ang Chinese New Year. Dapat maganda rin tayo ng Chinese food. Kaya yung mga pampaswerte na pwede natin gawing negosyo. Yan. Siyempre pagka sinabing Chinese New Year, kailangan bilog. Ito po, siomai. Yes. Homemade siomai. Pork and shrimp siomai. Ang ating pong lulutuin niya kasama si Chef Michi Sison, Executive Chef of Meal Commissary. Good morning, Chef! Good morning, Miss Susan. Wow, siomai tayo ngayon. Homemade siomai tayo, Chef. Ano ba ito? Homemade. Unang hirit made siomai. Unang hirit made homemade siomai. Ayan. So, magandang pang negosyo to kasi mabenta ang siomai kahit sa kalye, kahit sa loob ng mall. Talagang binibili ng mga taong siomai, pang ulam or pang snack. Yan. Ito yung mga pagkain, yung madali mong parang andyan dyan. Pagka gutom na gutom ka na, tutusukin mo lang. Yes. At ikaw ay mabubusog na, di ba? Yes, tama po. So, ano ba yun? Paano ba gagawin natin yung ating homemade siomai? Pork and shrimp. Pork and shrimp siomai. So, meron tayo ditong halong giniling. Meron tayong ground pork na hinaluan ng
ground shrimp. Ah, okay. And then, ang pinakasekreto sa masarap at malasa at yung moist and juicy siomai is meron tayong taba talaga ng pork na giniling mismo. Wala Kasi kasamang yung parang laman. nilalagay, karton no? Karton. O kaya, Kaya walang tapa lasa. extender. Extender.